una sa lahat. Ang Pangulo po, unang hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. Mga kapatid, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. House PBBM, pro-Duterte groups kumikilos umano para ipa-impeach si Pangulong Marcos. Pero Malacanang ayaw raw pumatol sa chismis. Paglilitis kay Zaldico, DPWH Secretary Dizon tetestigo umano laban sa dating congressman sa flood control case. Babaliktad nga ba? Dating DPWH Engineer Alcantara usap-usapang babawiin ang kanyang testimonya sa flood control scam. Aimee versus Ping, Senator Marcos at Lacson patuloy ang patutsadahan. Pero pabirong hirit ni Senator Aimee, matatalo siya kung mauwi ito sa sabunutan. May niluluto man ng impeachment complaint ang ilang pro-Duterte groups laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, una sa lahat, saan galing ang impormasyon yan at sino-sino raw ang gustong magpa-impeach sa Pangulo? Jiggy, isiniwalat nga ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan Representative Edgar Erice na may lumapit sa kanyang grupo mula nga sa pro-Duterte na i-draft na raw itong reklamong impeachment laban kay Pangulong Bongbong Marcos at fina-finalize na lang daw ito ngayon. Hinimok daw ng grupo itong si Erice na i-endorso itong ang naturang complaint bilang isa siya sa mga pangunahing kritiko ng national budget. Pero tinanggihan daw ito ni Erice dahil ayaw niyang mahanay sa mga Duterte bilang miyembro siya ng Liberal Party. Hindi na nga pinangalanan na ni Erice itong mismong lumapit sa kanya pero ito raw yung usual suspects na kasamahan umano ni Attorney Vic Rodriguez. Sa ngayon ay kumpirmado raw na may dalawa na ngang kongresista na mag-e-endorse nga nitong reklamo. Isa rito ay mula sa mayorya habang yung isa naman ay mula sa independent. At yung isa nga ay hinahanap pa nila na naghahanap sila na mag-e-endorse naman mula sa minorya. Jiggy. At Marian, nabanggit ba ni Congressman Erice ang basihan nitong nilulutong impeachment complaint? Jiggy, kabilang araw doon sa mga binanggit ng grupo na grounds for impeachment laban kay PBBM ay ang betrayal of public trust. Tingin nga ni Erice ay may kaugnayan ito doon sa mga nagdaang national budget. Pakinggan natin itong pahayag ni Congressman Erice. Hindi ko tinanong masyado pero tungkol yan sa three budgets, 2023, 2024, and 2025. Na the President allowed and signed the three budgets which contained the anomalous projects. I would not prejudge because I want to hear the explanation of the President. At Marian, ano ang sinasabi ng majority ng mga congressman tungkol dito? Jiggy, tingin nga ni House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adyong mas mabigat na usapin kung susuportahan ba ito ng Kamara. Chismis lang daw ito hanggat wala pang formal na inihahaing reklamo. Dagdag naman ni House Assistant Majority Leader at Bataan 1st District Representative Tony Roman, dapat may matibay na ebidensya sa anumang impeachment complaint. Narito ang kanilang pahayag. Pag-file kasi ng impeachment that's one thing. Pero paano makagarner ng support is another. Whoever is filing that complaint, yung allegation niya, they have to make sure that it is supported by evidence. Jiggy, sa ngayon ay nakabreak pa rin nga ang Kongreso at magbabalik ang sesyon sa January 26. Yan muna ang latest dito sa Kamara. Balik sa Jiggy. Yan pong ulat ni Marian Enriquez live mula sa Batasang Pambansa. Tinawag ng Malacanang na chismis ang plano manong pagpapa-impeach kay Pangulong Marcos. Live mula sa TV5 Media Center, nangungun sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricela Lili. Maricel, kung totoo man ang nilulutong impeachment ay ano raw ang gagawin ng Pangulo?
Jiggy, malinaw ang sinabi ng Malacanang na rerespetuhin nila yung due process sakaling totoo man etong sinasabing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kahapon, naglabas na rin ng statement si Undersecretary Claire Castro at sinabi niya na unsubstantiated ito. Galing lamang daw ito sa mga suporta ng isang politiko. Kanina, nilinaw niya sa press briefing na mukhang ang tinutukoy niya ay yung mga taga-suporta ni Vice President Sara Duterte. Kaya nga, ang payo niya ay mas maigi daw etong mga taga-suportang ito pagtuunan na lang ng pansin yung pagtulong doon sa kanilang iniidolo. Kung ang pagtanong naman daw ay kung may basihan yung impeachment complaint laban kay PBBM, paniwala ng Malacanang wala. Dahil ang sinasabi ng mga naunang balita, kaya daw sasampahan ng impeachment complaint etong si Pangulong Bongbong Marcos ay dahil doon sa betrayal of public trust umano, dahil doon sa sinasabing pagkonsinte o pagpapabaya doon sa kanyang mga kaalyansa, kaya napursige yung ilang budget insertions at naabuso. Pero malinaw naman daw doon sa mga hakbang na ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos na tinitiyak nila na magiging maayos yung paggasta sa ating national budget. Katunayan nga daw itong 2026 national budget, malinaw na may mga kondisyon na inilatag ang executive nang sa gayon ay matiyak na hindi maaabuso itong pondo ng bayan. Pakinggan natin yung sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Sa mga support po ng Vice Presidente na nagnanais po na magsampa ng impeachment complaint. Mas maganda po siguro bago magturo at tumingin sa iba, tulungan muna nila ang idolo nila. Ang Pangulo po, unang hindi po siya nagnakaw ng pera. Pangalawa, siya po ang nagpapaimbestiga sa mga maaanumalyang flood control projects. Pangatlo, wala po siyang Mary Grace Piatos. At Maricel, may bagong pahayag ba ang palasyo kaugnay ng napipintong pagsasampa ng panibagong impeachment kay VP Sara? Tinanong natin yan kay Undersecretary Claire Castro kanina, Jiggy, at sinabi nga niya na nakausap niya si Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Ang sabi daw ng Pangulo sa kanya, dapat itrato itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, kung meron man, ng gaya ng pagtrato natin doon sa mga investigasyon dito sa flood control anomalies. Nang tanungin natin kung ano bang ibig sabihin yan, sabi ni Yuse Castro, read between the lines. Kasi kung matatandaan natin, last year lang, nang tanungin si Pangulong Bongbong Marcos tungkol doon sa naunang impeachment case laban kay VP Sara, malinaw yung sagot ni PBBM na hindi siya kaisa doon sa pagsusulong ng impeachment case at hindi niya mga kaalyado yung nagsusulong nito. Ngayon, parang medyo naiba ang ihip ng hangin. Basta ang binigyang diin nila, dapat managot kung sinong may kasalanan. Pakinggan natin yung sinabi ni Yuse Castro. Kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects, ganun din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. Maricel, lumabas sa isang survey ng Pulse Asia na hindi kumpiyansa ang mga Pilipino na malulutas ang Pangulo ang flood control scandal. Ano ang tugon dito ng Malacanang? Tama, Jiggy, kung pagbabatayan natin yung naging resulta ng survey nitong Pulse Asia, lumalabas na 48% ng mga respondents yung nagsasabi na hindi sila tiwala na mareresolba ni Pangulong Bongbong Marcos itong anomalya sa flood control program. Pero ang sabi dyan ni Undersecretary Claire Castro, so ibig sabihin 52% yung tiwala. Welcome development yan. Pero kung pagbabatayan natin yung numero na nakasaad sa survey, hindi 52% ang tiwala. Dahil lumalabas doon, 30% lamang yung tiwala na masosolve ito ng Marcos administration, habang nasa 22% yung undecided. But to be fair, lumalabas naman na 59% o majority yung naniniwala na mananagot pa rin yung mga guilty dito sa anomalya sa flood control. Kaya positibo pa rin naman ang pananaw ng Malacanang tungkol dito. Narito ang sinabi ni Yuse Castro. Hindi talaga makakita na ang Pangulo talaga ay kumikilos para masawata ang korupsyon. Sabi nga natin, hindi lahat sa pagkataon ang Pangulo ay mag-iimbestiga ng korupsyon sa kanyang panahon. Kung hindi ito gagawin ng Pangulo ngayon, kailan pa? Kung hindi ang
Pangulong Marcos ang gagawa nito. Sino pa? Jiggy, maidagdag ko na rin, ngayong araw kasi nakatakda na lumipad si Pangulong Bongbong Marcos patungo sa United Arab Emirates. Nakatakda siya na dumalo sa Sustainability Conference dyan sa Abu Dhabi kung saan ay sasaksihan din niya yung paglagda sa 2 kasunduan. Kabilang na nga dyan yung Comprehensive Economic Development Agreement natin o yung sa Free Trade Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng UAE at yung Defense Cooperation sa pagitan ng 2 bansa. Habang naroroon sa UAE, si Pangulong Bongbong Marcos, itinalaga naman niya bilang mga caretakers ng gobyerno sina Executive Secretary Ralph Recto, si DAR Secretary Conrado Estrella at si DSWD Secretary Rex Gatchalian. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5 Media Center. Mainit ang patutsadahan ni na Senate President Pro Tempore Ping Lacson at Senator Amy Marcos. Kasunod yan ng pahayag ng Senadora na tadtad ng pork barrel ang 2026 budget. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, anong sinasabi ni na Senator Amy at Senator Ping sa isa't isa? Jiggy, may buwelta nga si Senate President Pro Tempore Ping Lacson kay Senator Amy Marcos tungkol nga dun sa pamumuna at sinasabi niya na may pork barrel daw na nakalusot sa 2026 national budget. At ang sabi ni Senator Ping kay Senator Amy, manahimik na lang siya. Wala raw moral ascendancy ni Senator Amy Marcos na punahin yung 2026 budget na sinasabing may pork barrel dahil natuklasan din daw ni Senator Ping di umano may pork barrel din si Senator Amy noong 2025 national budget. At isa pang sinasabi ni Senator Ping Lacson ay bahagi mismo ng Bicameral Conference Committee si Senator Amy. Miyembro siya mismo nung sinisinsi ng BICAM itong 2026 budget bago ito papirmahan kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya bakit hindi raw doon kinwestiyon ni Senator Amy yung mga sinasabi niyang pork barrel at ngayon siya namumuna kung kailan napirmahan na yung budget na yan. Sabi rin ni Senator Ping, puna lang puna si Senator Amy Marcos sa ayuda ngayong 2026 national budget gayong palagi naman daw siyang present sa pamimigay o distribution ng cash aid. Maging si Senate President Tito Soto, Jiggy, umalma sa sinabi ni Senator Amy na tad-tad nga raw ng pork barrel itong 2026 budget dahil hindi raw yan totoo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Tito Soto. Yeah, her accusations are unfair and baseless. Paano naging pork yung gusto mong magkaroon ng medical assistance sa mga private hospitals kasi hindi kasya sa mga government hospitals. Ang problema yung pagka nagninikpiking ka na di ba? Of course, she's entitled to her wrong opinion, own opinion. May nabanggit ba ni Senator Lacson ng detalye ng sinasabi niyang pork barrel noon ni Senator Amy? Ang tinutukoy ni Senator Ping Lacson dyan, yung 2.5 billion pesos na allocables sa loob ng 2025 national budget na iniuugnay kay Senator Amy Marcos. Nakuha daw yung detalye na yan mula doon sa Cabral Files. So, ano ba yung allocables na yan? Yung allocables na yan ay yung bahagi ng pondo ng DPWH para sa mga pang-infrastruktura sa kada distrito. Bagay na sinasabi ng ilang mga kritiko na pork barrel. Kaya ang sinasabi ni Senator Ping Lacson ngayon, kung sino pa yung puna ng puna sa pork barrel sa 2026 budget, siya pala yung may pork barrel noong 2025 budget. Jiggy. Ano naman ang naging reaksyon dito ni Senator Amy? Natatawa daw si Senator Amy Marcos sa mga akusasyon sa kanya ni Senator Ping Lacson dahil alam naman daw nating lahat na yung allocables na yan ay wish list lamang. At dahil bahagi ng oposisyon si Senator Amy Marcos, wala raw naibigay sa kahit anong request nilang proyekto. Hindi lamang siya kundi yung mga kasama niya sa oposisyon gaya nila Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Tanong din ni Senator Amy Marcos, bakit daw ba tila gigil na gigil sa kanya ni Senator Ping Lacson? Baka naman daw mauwi pa sila sa sabunutan at pihado daw na talo dyan si Senator Amy, Jiggy. At yung sinasabi ni Senator Amy na hindi raw sila pinagsasalita noon laban sa matataas na opisyal doon sa pagdinig dati ng Senate Blue Ribbon, anong sinabi ni Senator Lacson at Soto tungkol dito?
Imbento. Yan ang sinasabi ni Senate President Tito Soto. Wala naman daw na nagsasabing hindi pwedeng banggitin ang pangalan ng sino mang opisyal kaugnay sa flood control scam tuwing nagkakaroon ng Blue Ribbon hearing. Partikular yung pangalan ni dating Speaker Martin Romualdez. Para naman kay Senate President Pro Tempore Ping Lacson, ano raw ba yung sinasabi ni Senator Amy na pressure sa kanya? Paano daw niya malalaman yon? Hindi nga siya umaattend sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee. Baka mas mainam daw umattend siya sa pagdinig ng Blue Ribbon Committee at doon nga siya magtanong. At tungkol nga dyan, Jiggy, magre-resume yung pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa darating na Lunes, January 19, kaugnay pa rin sa flood control scandal. So yan muna ang latest mula sa Senado. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni News 5 Cent correspondent Mian Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Susunod, DPWH Secretary Dizon tetestigo laban kay Zaldico. At dating DPWH Engineer Alcantara, babaliktad na ba? Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Malapit nang gumulong ang paglilitis kay Zaldico sa Sandigan Bayan. Isa raw sa mga tetestigo laban sa dating kongresista, si DPWH Secretary Vince Dizon. Live mula sa TV5 Media Center nangungun sa balita si Gerard de la Peña. Gerard, kailan daw magsisimula paglilitis kay Ko? Jiggy, sa January 20 na magsisimula ang trial sa Sandigan Bayan ni dating Ako Bicol Party List Congressman Zaldico. At as we all know, nahaharap siya sa kasong graft at malversation of public funds. Kaugnay nitong road dike project na maanumalya umano na matatagpuan dyan sa Nauhan sa Oriental Mindoro. 289 million pesos ang halaga nitong project na ito na naigawad dun sa SunWest Corporation na sinimulan nitong SICO. Mayiging testigo dyan si Public Works Secretary Vince Dizon na complainant dito sa kasong ito. Alam mo, Jiggy, kahapon na interview natin yung abogado nitong si Zaldico at sabi niya kahit siya ay hindi niya alam kung nasaan itong kanyang kliyente. The last we've heard of his whereabouts ay nandun siya sa Portugal kung saan ay meron siyang golden visa. Pero yun nga, napakansela na yung kanyang passport kaya sa ngayon ay may ituturing na siyang pugante o fugitive. Yung ilan naman sa mga co-accused nitong SICO dito sa kasong ito ay nakakulong na ngayon. Jiggy. Gerard, may sinasabi bang bago si Secretary Dizon tungkol doon sa Cabral files na sinasabi naman ni Congressman Leviste na hawak niya? Jiggy, iginiit ni Secretary Dizon o nireiterate niya kanina na walang basbas niya yung pagkakakuha ni Batangas Congressman Leandro Leviste dito sa mga tinatawag natin ngayon na Cabral files. At kung matatandaan natin, parang challenge pa noon ni Leviste, itong si Secretary Dizon na i-verify yung nilalaman ng mga dokumentong hawak niya. At kung maalala rin natin, kailan lang naglabas din ng CCTV footages ang DPWH para ipakitang ito mismong si Leviste yung nagpunta sa DPWH para kunin dun sa namayapang si dating Undersecretary Catalina Cabral itong mga dokumentong ito. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Dizon tungkol dito. Ang may basbas sa akin, yung allocations per district. Yun, in fact, open yun eh. Nandyan yan sa lahat ng NEP, lahat ng GA, nandun yan. Di ba? In fact, binigay natin yan, tinransmit din yan officially. Pero yung pagkuha ng files na nakita nyo namang ginabas na ng mga dating staff ni Undersecretary Cabral at yung pagkuha ng files sa isang computer, walang basbas sa akin. Jiggy, ipinagpapaubaya na raw ni Secretary Dizon sa Ombudsman yung kung ilalabas man o hindi itong mga files na ito. Base raw sa pag-uusap nila ni Ombudsman Boying Remulla, kailangan sumailalim itong mga files na ito sa forensic audit para malaman kung tampered ito o merong nabago dito sa mga files na ito. Sa ngayon ay nasa custody na ng Ombudsman ang lahat ng tinatawag nating Cabral files. Jiggy. At ngayon ay sa batas ng 2026 budget, ano raw magiging hakbang ni Secretary Dizon para maiwasan ang korupsyon? Jiggy, tatanggalin na raw ng DPWH, gagawa sila ng mga pagbabago para mawala na itong tinatawag nating allocables na
ang tingin ng marami ay ito yung bagong mukha ng pork barrel. Ayon kay Dizon, gumagawa na sila ng bagong formula sa pagbabudget para matanggal na yung pagsisingit-singit, tsaka yung pagkakaroon ng mga proyektong wala namang kaplano-plano, at para syempre magastos ng tama yung pera ng taong bayan. Sinibak na rin ng DPWH yung ilan sa mga opisyal nito, katulad ng mga regional directors, assistant regional directors, district engineers, dahil nga dito sa mga anomalyang ito. Well, hindi sinabi ni Secretary Dizon in particular kung ano itong mga kinasangkutan nitong mga opisyal nito, pero ang sigurado sa ngayon ay gumugulong daw ang investigasyon dito sa mga opisyal na ito. Yan ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni Gerard de la Peña live mula sa TV5 Media Center. Maugong ang balitang babawiin ng ilang dating opisyal ng DPWH ang kanilang testimonya kaugnay sa flood control scam. Kabilang sa mga testigong babaligtad umano si dating DPWH engineer Henry Alcantara. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si News 5 Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, kumpirmado ba ang balitang pagbaligtad ni Alcantara? Jiggy, ayon sa Department of Justice, wala pa silang natatanggap na formal na request ng pagbawi ng salaysay mula kay dating DPWH Engineer Henry Alcantara at maging sa iba pang dating opisyal ng DPWH. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, tila ingay lang daw ang kumakalat na balita. Sa ngayon, nagpapatuloy pa rin na gumugulong yung preliminary investigation ng DOJ kaugnay nga ng flood control scam, at ang pagbabasehan pa rin daw ay yung mga sinumpaang salaysay ng mga testigo. At kung babawiin nila ang kanilang testimonya, ay posible raw makaapekto yan sa kanilang witness protection application. Jiggy? At Camille, meron na ba reaksyon ng palasyo at mga mambabata sa posibleng pagbawi ng testimonya to si Alcantara? Jiggy, nagbabala ang Malacanang sa mga dating opisyal ng DPWH na huwag magpangamit na dahil baka sa huli ay sila ang mapunta sa kulungan. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Officer Claire Castro. Wala po tayong personal knowledge on that. Pero muli, sa mga witnesses na maaaring makatulong sa bansa, wag po kayong magpaloko dahil baka po lumabas na instant na kayo po ang maligtas dahil sa inyong mga katotohanan isisiwalat, kayo'y magamit at kayo pa ang mapunta sa kulungan. At ang inyong itinuturo na malalaking isda, sila pa po ang makawala. Jiggy, nagbabala rin si Senate Blue Ribbon Committee Chair Senator Ping Lacson na pwedeng kasuhan ng perjury ang mga testigong babawiin ang kanilang sinumpaang salaysay. Kung matatandaan natin, Jiggy, isinawalat noon ni Alcantara sa pagdinig ng Senado ang umano'y kickback scheme sa DPWH projects at yung kanyang naging papel rito. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ulat ni Camille Samonte live mula sa Maynila. Sa ibang balita, marami ngayon ang may trangkaso sa ilang lugar, nakakaubusan na raw ng gamot. Live mula sa Maynila, nangungun sa balita si Ian Suyu. Ian, may kinalaman ba ito sa tinatawag na super flu? Jiggy, higit 6 na po nga lang yung kasong na itatala, may kinalaman yan sa super flu last year. Yan ay base na rin sa datos ng Department of Health mula January 1, 2025 hanggang noong December 27, 2025. Pero ayon rin mismo sa kagawaran, lahat ng kaso na yan, 63 cases to be exact, lahat kumpirmado rin naman na gumaling na. Jiggy, ang super flu ay isang seasonal variant ng influenza. Nagsimula ito sa ibang mga bansa, kagaya na lamang ng US, Canada, pati na rin sa ilang bahagi ng Europa. Halos pareho lang din naman yung mga sintomas nito, kagaya ng sa regular na trangkaso, yung ubo, sipon, lagnat at pananakit ng kalamnan. Pero dahil nga sa variation, may mutation kung tawagin, posibleng hindi ito or nakakalampas ito sa ibang mga flu vaccines. Pakinggan natin yung naging pahayag ng infectious disease expert Dr. Ronaldin Solante. Itong tinatawag natin na super flu, ito pa rin yung influenza virus na seasonal na dumarating sa atin every year, no? Yung influenza, no? Ang pagkaiba lang nito, kaya tinatawag siyang super flu dahil meron siyang mga minor mutations. Yun yung pangamba nila na baka pag ganun,
tumataas ang infection, tumataas ang mahawaan, especially for those na hindi nabakunahan, at pwedeng tumataas din ang ma-hospital doon sa mga na mamatatamaan. At iyan sa pag-iikot nyo sa Maynila ay may mga ibang impormasyon pa ba kayo nakuha sa mga health center o DOH man lang kung marami ba ang nagkakasakit? Gigi, kanina nga nag-ikot tayo sa bahagi ng Santa Ana, Manila, at pagdating natin sa Barangay 189, doon nalaman natin, na-discover natin na maraming mga residente na ang tinamaan ng trangkaso. Pero Gigi, linawin natin hindi porket may trangkaso ay meron na kaagad na super flu. Nagtungo nga tayo doon sa kanilang barangay hall at doon nakita natin na wala na talaga silang paracetamol, yung mga gamot laban sa trangkaso, dahil daw nagkakaubusan na buhat pa noong December. Pati mga bata, mga matatanda nagkakaroon ng ubo, sipon at lagnat. Kapansin-pansin na rin yung pagdami nung nagsusuot ng mga face mask dahil nga gusto nilang makaiwas na mahawaan ng ubo, sipon at lagnat. Pakinggan natin yung naging paliwanag ng pamunuan ng barangay. Since nung December, bata, matanda, tapos lagi rito naubos yung aming paracetamol. Tsaka yung sa mga baby, mga drops na Since kahapon, naubusan na kami ng paracetamol. Gigi, bukod sa pagsusuot ng face mask palagi at syempre paghuhugas na rin ng kamay, yung mga proper etiquette, mahigpit din yung paalala ng mga eksperto sa ating mga kababayan na magpabakuna kontra sa flu dahil malaking tulong ito na maiwasang mahawaan pati na rin maiwasan yung mga komplikasyon. Yan muna ang latest mula dito sa Maynila. Gigi? Yan pong ulat ni Yan Suyo live mula sa Maynila. Susunod, mga residente lumikas mula sa paanan ng Mayom, problemado sa kanilang kabuhayan. At isang barangay sa Caloocan may mabahong problema, huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Problemado sa kanilang kabuhayan ng mga residenteng inilikas mula sa paanan ng Bulkang Mayon sa Albay. Live mula sa Daraga Albay, nangunguna sa balita si Gio Robles. Gio, sa lahat, kumusta ang aktibidad ng bulkan? Jiggy, halos isang linggo mula nang itaas ang Alert Level 3 sa Mayon, may naobserbahan na lava flow sa bunganga ng bulkan. Sinabayan yan ng volcanic tremor, isang mahinang pagyanig o ugong na dulot ng paggalaw ng magma at volcanic gas sa loob ng bulkan. At dahil dyan, Jiggy, baka matagalan pa sa mga evacuation center ang mga residente mula sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Kabilang sa mga inilikas ang Agta Tabangnon, isang indigenous community mula sa isang barangay sa Tabaco City. Abaka, niyog at sile ang pangunahing pananim ng mga katutubo. Sa kabila ng banta ng Mayon, may ilan na nanaisin pa rin bumalik sa kanilang lugar kahit pa bigyan sila ng relokasyon. Sabay-sabay po natin pakinggan ang saloobin ng ilang katutubong bakwit. Wala po kaming hanap buhay doon. Wala po kaming maintenance sa trabaho. Dito ho sa Mayon Rest House, nakapagtatanim pa kami. Ngayon na meron ng ashfall, yung tanim po namin, apektado na talaga. Na po sila, naluluto na ng ashfall. Tapos, yung naman po, yung hayop naman namin, walang makain na damo. Gio, anong sinasabi ng mga eksperto mga hanggang kailan katagal o tatagal itong pag-alboruto ng bulkan? Jiggy, ayon sa PHIVOX, posibleng tumagal ng 6 na buwan ang pag-aalboroto ng Mayon. Umabot nga ng 200 meters ang lava flow sa dalisdis ng bulkan. Pakinggan naman natin ito, Jiggy, ang paliwanag ng PHIVOX. Well, yung actually may lava dome na form, pero for the past few days hindi siya it's not, kumbaga ay mga tipak-tipak lang yung so malapot pa siya noon. Ngayon medyo medyo lumalabas na siya doon sa crater, and ito na yun nga imbis na chunks yung or
tipak-tipak yung na-detach. Ngayon nagaana unti-unti nang gumagalaw pababa as one big yung parang kumbaga yung one big mass. At kumusta ang mga kababayan natin sa mga evacuation center, Gio? Speaking of evacuation centers, Jiggy, dahil nga siksikan yung ilan sa mga bakwit natin, problema ngayon ang mabilis na hawaan ng sakit gaya ng ubot, sipon, lalo na sa mga bata at sanggol. Nakadagdag pa dyan ang maulang panahon. Pero ayon sa Albay Provincial Government, tinutugunan na yan. May mga doktor at nurse na nag-iikot sa mga evacuation center. Balik sa iyo, Jiggy. Yan po ulit ni Gio Robles live mula sa Daraga, Albay. May mabang problema ang isang barangay sa Caloocan. Ang kalusugan ng mga residente nalalagay na sa alanganin. Ang kwento dokumentado ni Jess De Los Santos. Yung basurang yan, maamoy yung alingaso, lalo na pag tag-ulan. Talagang baho, nakakasuka. Tsaka ang dami yung nagkakasakit. Nakasusulasok. Sinumpong ako ng hika kanina eh. Oh, bakit? Siguro sa usok na rin ng mga mga nagpapausok, nagsisiga ng tanso. Nakapanghihina. Karamihan talaga dito, sakit ng tao, asma. Diyan sila nagsusunog ng mga tanso. Napakabaho talaga. Nakakasakit sa dibdib. Ito ang mabahong problema ng Barangay 185 sa North Caloocan. Makikita nyo dito sa likuran ko yung transfer station dito sa Barangay 185 sa Caloocan. Kung makikita ninyo, the moment na ibagsak yung mga basura galing din sa mga kalye dito sa barangay, meron agad mga nangangalakal na nangunguha ng kung anong item. Ang pakay nila dyan, makakuha ng tanso at pag nakakuha, dadalhin doon sa tabing ilog at doon nila susunugin para mas mapakinabangan at mas mabenta pa nila yung tanso ng kilo-kilo. Yun ngayon ang nagiging sanhi ng mabahong amoy lalo na doon sa nangagaling sa usok. 2018 pa nang buksan ang transfer station sa barangay. Aminado si Kap Ato, kailangan naman talaga ito lalo't masisikip ang kanilang mga kalsada. Sa tingin ko, pag maliliit na truck ang magdidirekta sa landfill, sayang yung biyahe. Kaya ang ginagawa nila, yung mga nag-aakot per barangay, dinadala dun sa transfer station, tinatransfer sa mas malalaking truck. Haluan man ng kemikal ng LGU ang mga tambak para maibsan ang sangsang, pansamantala lang daw ito. Ang nanunuot na amoy sa ilong ng mga residente, diretso hanggang baga. Nagkalat kasi sa istasyon ang mga ilegal na nagsusunog ng tanso. Talagang pag umusok, kala mo nasa Tagaytay ka na pagi. Hindi maganda talaga yung amoy at marami ding mga residente ang talagang nagte-text, tumatawag. Dami ring reklamo tungkol doon sa mga amoy ng usok. Ang ilang residenteng nakapanayam namin, kadalas ay hika ang iniinda. Kagaya po ng mother ko, madalas na po siyang inaasma dahil po sa basura dito sa may lugar namin. Yung mga bata nagkakasakit dahil dyan sa amoy ng basura. Ano mga sakit? Baga, yung ubo. Ito, mga anak nyo? Kakasakit? Pati nga ako Talaga? Lalo na pagka nagsusunog ng tanso dyan, naku, sakit sa ilong. Masakit sa baga. Pag yung natutulog ka sa bahay, nasa bahay ka. So kahit gabi? Oo. Nagigising ka? Nagigising kami sa sakit, sa baho ng amoy ng tanso. Tuwing gabi yan, hapon. Anong ginagawa nila? Tinatapyasan nila yung mga tanso. Pinapausukan ng mga tanso para masigurong puro ito at wala ng mga nakakabit na rubber. Pwede kasi itong ibenta ng 200 hanggang 400 pesos kada kilo. Ang ipinagtataka nila Kap, paano raw na may nakukuhang tanso sa mga basurang galing sa bahay? Susunod, ilang kaanak ng mga biktima sa pagguho ng landfill sa Cebu na babagalan sa search and retrieval operations. Huwag kang bibitiw, dapat una sa lahat. May mga
kababayan tayong gipit at sa basura kumakapit kahit na peligroso sa kalikasan at kalusugan. Ang pagpapatuloy ng kwento dokumentado ni Jess De Los Santos. Ang pagsusunog ng tanso ang isa sa mga mabahong problemang kinahaharap ng Barangay 185 sa Caloocan. Hinuha ni Kap, may iba pang source sa mga sinusunog na tansong ito. Tingin ko sa mga junk shop galing. Merong sa harapan, merong sa malayo. Minsan kasi may nahuli kami, may pinanser eh. May nagpipinans, parang may namimili ng tanso. Tapos pinususunog sa mga bata. Eh, pagka bata nahuli mo, paano may pakukulong? Manmanan man ang mga kagawad ng istasyon, sadyang madiskarte raw ang mga manananso. Sa ilog sa likod ng tambakan kasi sila nagsusunog. Di ito madaling maaabot ng mga kagawad. Tawirin lang ng mga nagsusunog ang ilog, nasa San Jose del Monte, Bulacan na agad sila. Napakagaling nila. Ilalagay nila sa balsa yung sinusunog na tanso. Tapos pinapaanod sa ilog habang umuusok. Pag andyan na yung mga tanod ko, yung mga ESS natin, tsaka SEMO, binabatak nila may tali. Okay. Para mahatak nila sa kabila. May koordinasyon man sila ng lokal na pamahalaan ng Bulacan para kay Kap Ato, mas permanenteng solusyon ang tuluyang pag-alis ng transfer station. Bagay na matagal na raw niyang isinangguni sa alkalde. Kalakip ang pirma ng kanilang mga residente. Sabi niya naman sa akin, maayos naman, positibo naman si Mayor. Ang ano niya naman ay tapusin lang yung contract nung ano, kasi it's already done yung contract eh. Positive naman ho kayo na mangyayari? Oo, positive ako. Naniniwala naman ako tiwala naman ako sa salita ni Mayor. Wala namang kukontra. Bawat lungsod kailangan na mapaglalagakan ng basura. Pero maging yan, kailangan ng panuntunan, lalo na kung ang nakasalalay ay ang kalusugan ng bawat residente. Jess De Los Santos, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Gustong paimbestigahan ng ilang mambabatas ang pagguho ng Binaliw Landfill sa Cebu. Reklamo naman ng ilang kaanak ng mga biktima, mabagal ang search and retrieval operations. Live mula sa Cebu City, nangungun sa balita si News 5 Visayas correspondent Jan Aroa. Jan, una sa lahat, anong update sa paghahanap sa mga biktima? Jiggy, puspusan pa rin ang rescue at retrieval operations sa 28 pa kasi ang patuloy pa rin na pinaghahanap sa ngayon. Ayon kay Mr. Nestor Archival, may signs of life daw na nadedetect sa lugar gamit ang isang life detecting equipment. Kaya di pa rin na nawawala ng pag-asa ang mga kaanak na araw-araw na nag-aabang dito. Sa ngayon, Jiggy, 8 na ang bilang ng mga nasawi. Nasa 18 naman ang sugatan at nagpapagaling ngayon sa ospital. May ilang kaanak naman na nagre-reklamo sa anila ay mabagal na pag-rescue sa mga biktima. Pero paliwanag ng alkalde, maingat ang ginagawa nilang operasyon lalo't posibleng bumigay ang mga debris. Pag nangyari raw, mas lalo daw mababaon at mahihirapan ang pag-retrieve sa mga biktima. Narito ang pahayag ni Mayor Archival. If we want to bring the structure up, certainly they will be in the middle. Sa makuan sila, mapiit sila. There is actually gas spewing. If we have the big spark, then it will catch fire. Then that would be very disastrous to the people who are trapped and at the same time to our rescuers. At dyan may nabanggit ba lokal na pamahalaan kung anong gagawin nila para hindi na maulit ang ganitong trahedya? Jiggy, wake-up call daw ang nangyaring ito para mas higpitan pa lalo ang pagbibigay ng permit at inspeksyon sa mga landfill ayon kay Mayor Archival. Para naman sa masiguro na di na maapektuhan ang pagkolekta ng basura sa lugar, pansamantalang dadalhin sa dalawang waste facility sa Mandaue at Consolacion, Cebu ang mga basura. Pinasara na rin kasi ang waste facility sa Binaliw matapos nga ang nangyaring landslide. Samantala, Jiggy, gustong ipaimbestigahan ni Senator Amy Marcos ang nangyaring landslide dito sa Barangay Binaliw. Dapat daw na malaman na kung sumunod ba talaga ang landfill sa mga batas pangkalikasan. Nais din daw niyang malaman kung nagkaroon ng pagkukulang sa pamunuan ng landfill at kung totoong may kinalaman sa landslide ang malakas na lindol noong September 2025.
nananawagan din naman si Kabataan Party List Representative Renico na ipasa ang Magna Carta o waste workers dahil laging nalalagay sa alanganin ang buhay ng mga waste workers. Yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jiggy. Yan pong ulat ni John Roa live mula sa Cebu City. From Your Me to Your Milk, mamimigay ng libreng gatas sa lokal na pamahalaan ng Maynila sa mga bata sa preschool level sa pamamagitan yan ng Your Milk Program. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, halos 1,600 na bata sa pampublikong daycare centers ang may malalang malnutrisyon. Sa ilalim ng programa, makatatanggap ng gatas sa mga bata 3 beses kada linggo sa loob ng 3 buwan. Aabot sa higit 21,000 na bata makikinabang daw sa Your Milk. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitan at Public Service, dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.